Hi, I'm John Maverick Diaz, C-19. Hi, I am Riza Nicole M. Atencio, C-1. And I'm Wimby Ashi Sila Quata, C-27. And I'm Michael Gian Enreyes, C-36. And I'm Jolita Rancelvisa Martin, C-38. Ang program na ito ay ginawa gamit ang C++ at nakafocus sa pag-manage ng purchases, sales, inventory, recipes, at record history ng cafe. Una, what is our program about? Our system aims to help our cafes for more efficient and accurate transaction logging compared to their manual logging process. This includes purchases of ingredients, sales of products, updates of stocks, and pinapakita yung recipes for every drinks, and to generate transaction history. So, punta naman tayo sa ating source code kung ano yung mga structures na ating mga ginamit dito. So, una dyan, gumamit tayo ng iba't ibang klase ng loop statement katulad ng for loop, kung ang halimbawa dito yung pag-release ng ingredients saka yung product items natin. So, sumunod dyan yung do while loop kung saan pinapakita dito yung pag-loop ng bagay kung gusto nyo pa siyang maulit. Then yung huli, yung while loop kung saan dito, ang halimbawa dito yung pag tinanong ka kung gusto mo pa siyang mag-add ng ingredients or ng sales. So, sumunod naman dyan, yung iba't ibang klase ng conditional statements or if-else statements. So, una dyan yung mga if statements, nested if-else statements, at iba pa. So, punta naman tayo sa functions, iba't ibang klase ng functions. So, gumamit tayo ng iba't ibang klase ng functions dito. Karamihan dito ay void function lamang kasi hindi naman kailangan ng return value. So, una dyan, halimbawa dyan yung purchase function, sell function, stock list, at iba pa. So, kung iisipin nyo, gumamit din kami ng iba't ibang klase ng array. Kasama dyan yung 2D array para sa recipe list, parallel arrays, at iba pa. So, bakit nga ba kami gumamit ng array? Gayong pwede naman kaming gumamit ng ibang klaseng structure katulad ng vector or iba pa. Para sa amin, gumamit kami ng array kasi mas simple siya at mas madali siyang i-manage kumpara sa iba. So, dahil nga ito'y coffee shop or cafe, mas limited yung ingredient list niya, kaya gumamit kami ng array. Base sa aming panayam sa Third Space Cafe staff, nalaman namin na gumagamit sila ng tatlong paraan para mag-record ng sales at purchases upang maiwasan ang miscalculation at matiyak na tama at wasto ang kanilang mga naitalang mga talaan. Sila ay may notebook record, may manual inventory checking, at may digital notes pa sila. Dito naman namin nakita ang mga pangunahing pangangailangan nila. Isang central system na maaaring tumanggap at mag-record ng purchases at sales. Automatic deduction at addition ng stocks para maiwasan ang mga pagkakamali sa inventory. Recipe-based deduction dahil iba't ibang ingredients ang nauubos sa bawat produkto. History tracking para mas madaling makita ang previous transactions. Ang buong program ay umiikot sa isang main menu na meron lamang 5 options. At ito ay record the purchase, record the sale, show stock and the recipe, show the history, and the last one is exit. So kapag pinili natin ang record the purchase, dito ipiniprint ng program kung ano yung mga listahan ng ingredients. At hihingi rin ito yung item number at yung quantity niya. And yung program na rin na yun ay ina-update niya ang stock, kinocompute niya ang cost, at nag-a-add siya ng history. And kapag pinili naman ang record the sale, ipapakita ang listahan ng mga products. And kapag may piniling product at nilagay mo yung quantity niya, i-check ng system kung sapat ang ingredients.
Kukopya niya ang total price and ipapakita ang ingredients na nagamit. Saka ina-update niya rin yung stock at history kung ang user ay i-confirm niya na. And para naman sa show stock or recipe, maaaring pumili ang user kung stock list o recipe list ang gusto niyang makita. At sa may show the history naman, dito pinapakita ang lahat ng sales at purchase records na na-save. Ang buong proseso ay may built-in input validation sa pamamagitan ng wrong input, open and close parentheses, upang masigurong tama ang data na pumasok. So, ito naman yung sample output niya. So, makikita natin, pumunta na siya agad sa Third Space Cafe. Tapos, yung menu niya, which is may 5 option. Enter option 1 to 5. Ibig sabihin, pag sumobra ng 5 yung in-enter mo, mag-invalid siya. Invalid input, please enter 1 to 5 only. Tapos, uulit yung main menu niya. Pag string naman, ulit din siya sa menu. So, ang nakalagay dyan, please enter number only. Ngayon, pag pinindot natin yung number 1, which is the record the purchase, lalabas yung ingredient stock na magsisilbing guide para malaman natin yung item number ng bawat ingredient. So, tatanungin ka dyan kung ano yung item number na gusto mong bilhin. Pag nilagay natin yung 1, which is the coffee beans, tatanungin ka kung anong quantity. Sabihin natin bumili tayo ng isa. Ngayon, bago siya mag-record, maglalapag muna si computer ng summary kung ano yung mga in-input mong value. So, lalabas din yung in-input mong item number, which is 1, name, coffee beans, kung ilang quantity, saka yung total nung binili mo. So, tatanungin ka ngayon ni computer kung i-record na ba siya. Ibig sabihin, kung final ka na ba dyan o hindi. So, pag sinabi natin yes, saka pa lang siya mag-record. So, mag-update siya ng new stock, coffee beans, na which is 16 stock lang yung dati, ngayon 17 na. So, dito na papasok si AdMark Purchase. Tatanungin ka kung gusto mo magdagdag ng panibagong purchase. So, hindi na tayo magdadagdag, pero kaya mag-dono na tayo. Kaya babalik na siya agad sa menu. Sumunod na naman dyan yung record the sale kung saan magbebenta ka ng products. So, dahil nga cafe medyo komplikado, kaya ang mga binibenta natin dito, mga product item. So, Americano, cafe latte, ganon. So, katulad nung sa sa record the purchase, tatanungin ka lang kung ano yung product number, quantity sold. Wait lang, ulitin ko number 2. Sabihin natin nakabenta tayo ng 2, summary na ulit siya. Tapos papakita rin sa summary kung ano yung ingredients na nagamit natin. So, ito yung maganda dito. Pag tinanong tayo ng record the sale, yes. Tapos add more sale, nag-yes tayo ulit. Nagbenta tayo ulit ng isang Americano. Pag tinanong tayo kung ilang quantity, tapos limited lang yung stock sa ingredients natin, tapos ang nilagay natin sobra-sobra, nakukulangin yung stock natin sa ingredients, mag-error siya at ang error doon ay yung not enough ingredients. So, anong mangyayari doon? Magka-cancel yung record niya. So, add more sale, pag sinabi natin no, balik na siya sa menu. Show stock and recipe. So, pag pinindot natin yan, number 3, tatanungin ka kung ano yung gusto mong show. Stock. Ito yung ingredient stock. Enter any character. Yan. Tapos balik sa menu. Pag sa recipe naman, number 2, lalabas naman yung bawat recipe ng bawat product natin. So, sample dyan yung Americano, which is required yung coffee beans saka sugar. So, ito pa yung isang pinagmamalaki namin, yung show the history. Kung saan, dito nare-record lahat yung pumapasok saka yung lumalabas sa store namin. So, kung nakapagbenta ka, lalabas siyang sold,
purchase, product name, saka yung quantity. Enter the character to exit. So, the last one is the exit. Pag inano natin siya, lalabas na yung thank you for using this purchase sales recorder program shutting down. Sa kabuuan, maraming benepisyo ang naidudulot ng aming system sa cafe. Una, improved accuracy. Mas accurate na inventory management dahil automatic ang stock adjustments. Pangalawa, operational efficiency. Mas mabilis na transaction recording, lalo na sa times na maraming customers. Pangatlo, inventory transparency. Staff can easily check real-time stock levels and know exactly which ingredients are running low. Number 4, clear and accessible recording track. So dito, mas organized na sales at purchase history para sa accounting at monitoring. And number 5, recipe consistency. So dito naman, it ensures that each product follows the correct formulation, improving quality control, at mas madaling i-manage ang recipe, lalo na kung may bagong stock. And number 6, reduction of manual workload. Dito naman, the staff no longer need multiple logs or notebooks. And also, the system centralizes all important information. And it also reduces human error, lalo na sa mga manual recording. All in all, the creation of this C++ program is to serve as a concrete step to improve the traditional way of recording sales and other stuff for cafes. Mula sa dating 3 proseso na manong-manong ginawa upang maiwasan nito, ang system na ito siyang mas accurate, mas mabilis at mas maayos na pag-monitor ng sales and recorder purchases. Sa pamamagitan ng automated calculations, organized data management, at malinaw na record tracking, nababawasan ang human error at mas napapadali ang decision-making sa daily operations. Sa huli, ang program ay hindi lamang nagpapagaan ng trabaho, kundi nag-aambag din ng mas professional at efficient na sistema para sa cafe.